Mama, magising ka naman. Hindi yan ang punto. Sa usapin ng date. Ang problema, Mama, gul talaga ang mundo. Baka di ka maniniwala. Pero para akong nasa Live na Wuxia movie. May nakita akong nakamask na babae na injektan ng Ruanjing San. Tapos akala niya kaya niyang lumaban ng 1 laban 4. Bawat galaw, may hangin pa. Mas nakaka-excite pa kesa sa pinapanood mong Shendiao. Alam mo ba, anak mo ngayon, kinakailangan kong mag-frame be frame. Kaya baka pwede nating i-delay. Ano, Mama, hindi mahalaga ang martial artist. Ito kasi, live pa. Huwag mo akong bastusin. Huwag nang mawalang kwentang puna. Bukas kung hindi ka sasagot. Sa pakikipagkita kay Yaking Keng, Ako at ang tatay mo. Ipapakita namin sa'yo. Ano ang ibig sabihin ng tunay na mandirigma? Wag. Sige, pupunta ako. Hindi ba sapat yun? Pero pakiusap ha, kayo ni tatay. Huwag kayong personal na magpakitang gilas. Baka mamatay din kayo sa Ruanjing San. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakaya. Sage na, Ma, may ginagawa ko, di kita sasabihan. Sige, tapos na ako. Ang anghang ng babae na to. Last 2 days, puro gulo siya sa amin. Bakit hindi? Gawin natin to dito sa coach. Patayin natin siya. Mga kuya. Ito ang coach ko. Mag-a-action kayo rito. Pwede bang ibang lugar? Kakalinis ko lang ng kotse. Layas, Hindi pwede. Mahilig talaga akong malinis. gusto mong mamatay? Atekihin ninyo siya. Sino ka ba talaga? Isang mahilig maglinis. Driver ng taxi. Sinabihan na kita. Magpanatili ng kalinisan. Hoy! Ay naku, bakit may isa pa rito? Ako? Ayos ka ba? Dadalin ba kita? Sa ospital ba kita dadalhin? Six na. Tara na. Dahan. Sandali. Miss, kalma ka muna. Ako lang naman, driver ng taxi. Anong gawain mo? Hoy! Tulong na rin. Ay, grabe na to, sobra na. Buksan mo yan, sobra na. Sobra na talaga. Ano nangyayari? Masakit ulo ko. Nasa saan yung mga mamamatay tao kagabi? Sino ang nagdala sa akin rito? Baka siya ang nagligtas sa akin. Hindi pwede. Driver lang siya, eh. Hoy! Anong ibig mong sabihin? Ipalagay mong kagabi. Nilaro kita buong gabi. Huwag mo na akong istorbohin. Grabe naman. Ano ba sa tingin mo ako? Hindi pa binilang ang pamasahe. Nagpagod ako buong gabi, 7 beses. Isang round lang pala. Hindi umaabot ng 30. Hindi naman ganun kababa ang presyo sa merkado. Di ba? Hindi ako ng gulo sa'yo. Magkasalamat ka pa. At saka, totoo yang sasabihin ko. Medyo pangkaraniwan lang ang skill mo. Ikaw. Hindi. Ako, Talaga? kontento. Ako. Hoy. Oy, tita. Kagabi lang ako nakabalik. Medyo naantala. Babalik ako agad. Bumalik ka agad ha. Ngayong tanghalian, pupunta ako sa KEF. Sa lalaking tinatawag na Lin Feng. Sasamahan mo ba ako? Sa isang blind date. Bakit ka kinakabahan? Huwag kang mag-alala. Kasama kita. Ang match mo. Ano ang status niya? 3 araw lang siyang bumalik sa Jiangkeng. Ngayon taxi driver siya. Dating sundalo siya. Iba pa, di ko sure. Pero may narinig akong hindi maganda. Nagtatakbo ng taxi. Sa buong Jiangcheng. Maraming taxi. Di pwedeng sabay. Siguro swerte lang. Sinasabi ko. Binayaran na kita. Simula ngayon. Hindi na kita kilala. Ikaw, ang nangyari kagabi, wag na nating isipin. Ipuogo, wag na nating isipin. Tapos na yon. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo ang habol. Uy, ma. Ay naku, ayos lang. May nasagupa lang akong pasaherong may problema sa ulo. Naayos ko na. Sage, pupunta na ako sa blind date. Huwag kang mag-alala, ha. Tapos na tawag. Ginoong Lin Feng, salamat at naglaan kang oras. Diretso na lang ako. Hindi tayo bagay. Si Ye King Cheng hindi man lang nag-alam tungkol sa akin. Parang hinatulan agad ako ng kamatayan. Alam ko merong kasunduan mula pagkabata. Tungkol doon. Pero pasensya na. Hindi kayong ideal ko. Ang pamilyang Ye, kamakailan lang ay nakagawang. Tubig ng buhay na kayang talunin ang kanser. Tubig ng buhay, tumaas ang halaga nitong bilyon-bilyon. Samantalang ikaw, isa ka lang driver ng taxi. Walang kotse, walang bahay, walang ipon. Sa totoo lang, hindi tayo magkatugma. Ganun ka kasur, Miss Ye? Baka naman. May itinatago akong galing. Itinatago? Hindi nga napapansin. Oh, ikaw na munting sili. Talagang mainit ang ulo mo. Sabi mo nga, hindi mo ako gusto. Pero, hindi rin kita trip. Tignan mo katawan mo. Sa harap, patag. Sa likod, parang burol. Pero ang init ng ulo mo. Sa tradisyon ng pamilya Lin, yung standard sa pag-asawa. Ito ay, sayang ang binhi.
Walang abot. Anong sinabi mo? Munting silly. Sinasabi ko, hindi ka naman pang-asawa. Ako si Ye Qingqiang. Unang beses ako. Tawagin ng di pantugmang isang walang-wala. Sige na nga. Yung pagpapangako. Gawan mo mga matatanda lang naman. Bibigyan kita ang isang pagkakataon. Ako, si Ye Qingqiang. Ang lalaking sasamahan ko sa hinaharap. Dapat mas malakas kaysa sa akin. Bibigyan kita ang isang buwan lang. Kung kaya mong akihin ako, gagawin kitang lalaki ko. Kung hindi, Maglalaho ka magpakailanman sa harap ko. Akihin ka. Hindi kailangan ng isang buwan. isang araw lang sapat na. Tingnan na lang natin. Pinsan, pasensya na ha. Natrap lang sa traffic. Naleta ko. Ang kite mo naman. Bakit nandito ka? Alam ko na. Ikaw, one night. 7 lobo. Dumating ka kasi alam mong nandito ako. Sadyang gumagambala sa akin, di ba? Keith. Tingnan mo to. Hindi, misunderstand lang. Isang malaking misunderstanding. Sinasumpa ko sa ilaw na to. Dumarating ako para mag-blind date. Hindi ako nandito para i-blackmail ka. Meng Meng, anong ginagawa mo? Kilala niyo ba ang isa't isa? Miss, tingnan mo. Ito ang lalaking para sa arranged date ko. Siya nga. Yung sinabi mo sa telepono. Yung mag-a-date sa'yo. Yung taong iyon. Hindi kayo pwedeng magkasama. Bakit? Kasi kami. Kayong dalawa. Ano na ba? Baka kagabi itong killer na may malaking dibdib pero walang utak. Pinsan pala ng date mo. Hindi pwedeng ganun kasobra ang coincidence. Kasi siya. Kasi siya isa. Taong napakasamang ugali. At salbahe at walang hiya. Ang pinakamahalaga. Mukhang may klase pero walang kwenta. Hoy, sasabihin ko lang sa'yo. Paninirang puri yan. Ang totoo, ito ay setup ng top tier na supercar. Sinasabi mong parang shared bike ako. At pag pinagdikdik, agad pumapaltos. Kagabi, hindi ko alam kung sino ang nasa loob ng kotse. Ikaw pa, supercar daw. Start pa lang, patay na agad. Halos 0 ang range niya. Emye. May record ako ng 7 beses ng maintenance. Malinaw na malinaw. Bawat beses pa yata ay endurance test. Nasagot na neto hanggang sa maubos ang tangke. At sinasabing ako raw ang walang mahabang sakay. Aba, ang reklamo ng customer mo. Parang sinasabi lang niya ang kalokohan. Sobrang over ang nakasulat na specs nila. Grabe, ang pangit ng experience. Pero klaro naman, hindi mo lang marunong kumontrol. Tapos ako pa ang sinisisi. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Nangangahulugan pa na? Pamangkin. Huwag ka nang mag-overthink. Kasi kagabi lang, kakatapos ko lang umalis ng eroplano. Sumakay ako ng taxi niya na, basura. Akala ko pangit ang driving niya. Maski may top-notch na navigation. Dinala niya ako sa bangin. Isang malaking kahihiyan sa industriya. Ako. Ah, ganun pala. Yi Qingqiang. Zhao Chenlong, anong ginagawa mo rito naman? Matagal ka nang nagtago, pero nahanap din kita. Chio, nakadevelop siya ng tubig ng buhay. Dahil diyan, naging target na kayo ng maraming misteryosong puwersa at panghihimasok. Sa inyo lang naman, hindi na namin mapoprotektahan. Pero mag-asawa ka lang sa akin. Ang pamilyang Zhao, tiyak na, babantayan at ipagtatanggol ka. Sa harap ng aking magiging nobyo, huwag nang manghihimasok. Hindi ako invisible. Narinig ko si Munting Sili, na may naplanong kasal nung bata pa siya. Ikaw yon? Ha ha ha. Munting Sili, hindi siya para sa tipo mong ganyan. Hindi kayang maangkin ng mga taong ganyan. Lumayo ka kay Munting Sili. Bibigyan kita ng 5 milyon. Tunay nga, isang taong umikot dahil sa pera. Sage, marunong kang kumilos. Kunin mo ang pera. At layas ka. Ginoong Zhao. O di ba? Baliw ka ba? Gumastos ng 5 milyon. Tapusin mo sa pagbebenta. Ang magiging nobya ko. Akala mo ba palengke ito? Na parang nagbebenta ng gulay? Ang relasyon namin ni Munting Sili ay hindi mabibili ng pera. Walang presyo. Hinahawakan mo yung 5 milyon. Sinong sinasadyang insultuhin mo? Dali, dala ang card mo. Sa magalang na paraan. Lumayas ka sa paningin ko. Jiyuen, lumayas ka. Anong sabi mo? Di ko narinig. Sinasabihan kitang lumayas. Sig, nangahas ka magsalita ng ganyan sa akin? Putulin ang 3 paa niya. Gawin mo yan ngayon. Zhao Chenlong, anong balak mo na naman? Gawing wala ng silbi siya. Naiintindihan. Huwag ka lumapit. Huwag ka. Huwag ka lumapit. Huwag. Tama na. Pawalan ninyo siya. Zhao siya, hindi pwedeng pilitin ang damdamin.
Tungkol sa tubig ng buhay. Pamilyang Ye mismo ang magbabantay nito. Hindi ninyo kailangang mag-alala. Sige, huwag kang magsisi. Umalis. Maghintay ka. Papapatayin kita. Ye Qingcheng, huwag kang matakot. Sinabi ko na, andito ang kuya ko. Malalim ang lakas ng kuya ko. Hindi ka naniniwala? Tanungin mo ang pinsan mong babae. 8. Tara na. Hoy, hoy, hoy. Huwag kayong alis. Bakit ka pa sumama pa sa bahay namin? Ikaw ang nagsabi. Sabi mo, kukumbinsihin mo raw ako. Sa tingin ko, ito ang tamang lugar para mag-usap ng malalim. Ma'am. Anong ginagawa mo? Ikaw pa ba magtatanong? Sasabihin ko sa'yo, ngayon, kahit mag-finance kayo ng ate ko o hindi, o kung may kasunduan kayo man o wala, kumalma ka at maglaho ka agad sa harap namin. Magtago ka na lang. Bakit pa? Di ba, pareho na tayong ganun. Saka ikaw pa nag-urong-ulong pa sa ate ko. Wala ka bang hiya? Yung gabing yon, hindi natin alam na magkakapatid pala kayo. Magkapatid pala kayo, no? At saka, klaro naman na ikaw yun nung gabing yun, na parang sinakyan mo lang siya. Sino ba talaga walang hiya dito? Babala lang ha. Ngayon, ang pinsan ko, ang tinututukan ng isang killer. Mananatili ka rito, patay ka na talaga. Oho, ang dami mong pakialam ah. Sino ba naman ang nag-alaga sa'yo? Ang hipster niya ng bunsong hipag, nahihiya pa. Isang misteryosong assassin na hipag. Isang malamig, puryet na magiging misis. Interesante. Kayo na naman, nagkakangiting kumukulit. Anong pinag-usapan ninyo? Sinabi namin, kahapon, talo ng todo si Zhao Tianlong dito. Hindi siya basta-basta magpapatawad. Sinabi noon ng tatay ko na ilang beses nang gustong bilhin ng pamilya ni Zhao ang formula ang tubig ng buhay. Pagkatapos kaming tumanggi, biglang may mga foreign na hitman na lumabas. Mukhang may koneksyon ang pamilya ni Zhao at ang mga killer na yan. Hindi sila maihiwalay. Pinsan, wag mag-alala. Sisiguraduhin kong kaprotektahan kita at sityo. At syempre, ako rin. Kahit ano pa yan, ang mga taong pinapadala ng pamilya ni Zhao, pusa man o aso. Isang dumating, inayos ko agad. Dalawa dumating, papatayin ko agad pareho. Wala kang pakialam dito. Lumabas ka na. Hindi pwede yun. Hindi pa kita napapasakop. At saka, ngayon babalik pa ako. Pinipilit talaga ng mga magulang ko. Parang kailangan akong pagdurusahan nila. Teka, Ano? Anong ginagawa mo? kailangan pa bang tanungin? Syempre, bodyguard agad. Simula ngayon, ako, si Lin Feng, ay magiging inyong 24 paghahati pito na multifunctional human shield. Kumain at matutulugan lang, ayos na. At ikaw, munting sili, ayaw kong bago kitang masakop. Araw-araw pa kailangan kumanta sa litrato. Kahit mamatay, mamahalin. Kanta ba yan? Mas maganda pang tunog ng pagkatay ng baboy kaysa dun. Nakakainip. Kumusta? Hindi ba na-convince ka ng maalab kong pag-awit? Na-conquer ka na ba? Walang nangyaring conquer. Mabibingi na ako sa ingay mo. Atay, ngayon, si Yi Qingcheng na babae. Ang fiank niya, ang nagpaihiya sa akin. Kailangan mong maghiganti para sa akin. Pamilyang Ye ay nakadevelop ng kubig ng buhay na kayang labanan ang kanser. Halaga, bilyon-bilyon. Plano kong ipakasal ka kay Qingcheng para natural na makuha mo ang formula ng tubig ng buhay. Hindi inakala kong may lalabas na problema pa. Kahit yung mga pinapadalang grupo, lahat napapatay. Ngayon na ganito na. Wala nang lugar para mag-ayos. Kunin mo ang 1 bilyon. Pababayaan natin pumasok ang tao ni Minyang. Yi Qingcheng. Ang iba, wala kang iwanin. Si Jiangcheng, ang rina ng ilalim ng lupa, Minyang. Papapulutin ng tao niya. Walang problema dun. Yi Qingcheng. Ngayon, ingnan natin paano ka makakatakas. Sa palad ko, Bakit ka bumawi rito? Hindi ba't napag-usapan na natin? Ako na ang personal mong bodyguard. Araw-araw, 24 paghahati pito. Ikaw? Ano? Sino ba kayo? Itim na lobo. Per, bakit mo pinapangalanan ang sarili mo? Ang ganito, sobrang kakaibang palayaw. Sabi ko nga kahit gaano pa kang madilim na lobo, lumapit sa akin. Magiging nakalaylay ang mga tenga ninyo. Hoske. Huwag kang nagbibiro. Mukhang, hindi mabuti ang intensyon nila. Itim na lobo to. Sinasabing siya ang #1 na mamamatay tao sa Jiangcheng. 38 bises ng kumilos. Wala siyang pagkatalo. Kasama pa rito, may 3 pa, na international na wanted, a level na mercenary. Kapag kumikilos siya, hindi siya nag-iwan ng buhay. Di ko inakala. May isa pang marunong pa. Anong pupuntahan ninyo rito? Ano sa tingin mo? Sinasabi nila kapag kumikilos, hindi sila nag-iwan ng buhay. Hindi alintana kung sino ang nagbayad sa inyo. Magkano man ang binigay nila, ibibigay ko doble. 10 beses. 10 beses. Munting sili. Mas mabuti ibigay mo na sa akin ang perang to. Hayaan mo akong ayusin sila. Garantisadong maayos ang serbisyo. Walang alalahanin pagkatapos. Hoy, bata. Walang sinuman kailanman.
nangahas maging mayabang sa harap ko. Ako, itim na lobo, may prinsipyo. Akala nyo pwede akong magtaksil. Hindi mangyayari. Mga pre, utos ng boss. Maliban kay Yi Qingcheng. Ang iba, wala ni isa ang may iwan. Short hair na babae. Mukhang okay naman. Patayin niyang gwapo. Iwan na lang sa inyo ang gatol. Mag-enjoy kayo sandali. O kaya, hayaan nyo akong mag-aliw sa mga barkada nyo. Mag-enjoy. Parang pabor-pabor ha, babae na lang ang inuuna. Areklamo kita. Tinutukso mo na ang kamatayan, gago ka. Hayaan nyo, ako na. Anong nangyari sa'yo? Ano naman ulit? Buong katawan. Walang lakas. Hindi ba yon yung gabing iyon? Umalis ka. Kayo diyan. Takpan nyo muna ang pinsan kong babae. Umalis kayo. Ako na bahala sa kanila. Ha? Kaya ko to. Tumahimik ka diyan. Huwag makialam. Buwagin mo siya. Per, malakas ka sa kamay. Kahit gaano kagaling. Takot ka rin dito, di ba? Umalis ka. Hindi mo naman iniisip na, dahil may hawak ka nitong kupas na bagay, matatagumpay ka na laban sa akin, no? Dumarating na ang kamatayan. Tapos pa rin magmamalaki ka. Patayin ka na. Sabihin mo kung sino ang utak sa likod nito. Kung hindi, dumarating na ang gwapo. Patay ka rin ngayong araw, paputok sa ulo. Ako si itim na lobo. Dito may mga patakaran ako. Kung may lakas ka, patayin mo ako. May dangal ka ba? Gusto kong makita. Kung ang mga alipin mo. Matigas ba ang buto gaya mo? Hindi kami magsasalita kahit mamatay pa. Kung kaya mo, patayin mo kami. Kuya, may gintong nasa tuhod ng lalaki. Kinakailangan namin. Pero laban sa puso namin. Kuya, lahat to ay ginawa ni Minyang. Siya ang nag-utos sa amin. Wala kaming alam. Minyaw. Totoo. Huwag makipagsabuatan kay Mi. Hindi ka magtatapos ng maayos. Tumututok ka lang. Tanga kang ekstra. Halos patay na nga. Tumatak ka pa dito nagpapakita. Alam ko na, nagkamali ako. Sabi ni Minyang yon, kaya ginawa ko. Wala nang iba pa. Wala kaming alam niyan, promise. Kung hindi kita sasaktan ngayon, ayaw mong magsalita talaga, ha? Larga ka na. Munting silly. Yung 10 beses na bayad kanina. Cash ba o card? O swipe na lang? Meng-meng. Hindi ba sinabi mo? Sobrang galing daw ang mga kontratista? Ganito lang pala. Tapos na. Akala ko pa naman. Isang epic na labanan, buhay at kamatayan. Pero iwan. Parang kindergarten level lang. Puro sabog ng kamaw. Yung itim na lobo. Sobra siyang. Napapansin mo, naging husky na lang. Di ko inakala. May ganitong galing siya sa laban. Ang makautang, may babayaran. Uwi kayo muna. Ako naman. Pupuntahan ko si Minyang. Hoy, ikaw. Walang kwenta ka. Hindi mo nga kaya. Kahit driver ng taxi. Anong kleseng tao na nangahas sumalakay kay Minyang? At hindi pa natin alam kung ano nang nangyari kay Lin Feng. Magpapalit muna akong damit. Tingnan natin siya. Sa'yo. Bakit may? Husky pala. Hindi pa inimbitahan. Saka sinaktan pa ang tao ko. Ang kapal naman. Patakaran? Ang patakaran ko, patakaran. Si 8 na 2. Hindi ba't si Minyang yan? Bakit iba sa akala ko? Medyo hindi tugma. Saan naman iba? Karaniwan, yung may pangalang ganito. O mukhang mabagsik. O kaya, yung tipong kayang patayin ang baka sa isang palmad. Di ko inakala. Ano ba talaga ang ginagawa mo rito? Siyempre, para managot ka. Yung husky nyo, halos kami matakot. Ang munting sili namin. At ang hipag ko. Itong utang na to, kailangan nating ayusin. Siege, ang bill na to. Paano mo balak bayaran? Siyempre, bibigyan kita ng malaking suntukan. Inapalagay mo bang katapakan mo ang mukha ko? Tawagin ang mga tao. Gawin ninyong wala siya. Ikaw. Ang angasiwaan ko ang teritoryong ito. Zhao, hindi ka papabayaan ng pamilyang Zhao. Sa buhay ko, ang pinaka hindi ko kinatatakutan ay ang mga pagbabanta ng iba. Lalo na kapag mula sa magandang tita. Anong balak mo? Huwag kang gumalaw. Nanginginig ako, baka mapunta sa hindi dapat pintahan. Ayos ka lang ba? Tama na nga. 100 milyon. Ang laki naman nilang magbigay. May may-ari ng utang. Hahanapin ko ang totoong may sala para singilin. Huwag mo nang sabihin. Dinagdagan lang ng konting dekorasyon. Totoo nga, medyo bagay. Parang bumalik sa simple. Umalis na tayo? Sige, paalam na. Lin Feng, ayos ka lang ba? Ano bang mangyayari naman sakin? Habang hinihila palabas ang utak sa likod nito, napasabay ko na rin. Isang maliit na palitan ng magandang relasyon. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Si Minyang dati. Sumunod pa sa bayang mandirigma ng Hilaga. Nakatala sa hangganan. Magaling siyang mandirigma. Wala naman. Pero, konting pisikal na panghihikayat lang. At konting arteng impluensya. At medyo biniro-biro ko siya. Sa huli, pinagsabihan ko ang 2 babaeng tauhan niya.
Pinagkumpitensya sila. At nagpinta kami ng maliit na pagong sa mukha niya. Mga babae nga naman, kapag di na maipaliwanag ng salita. Kailangan gumamit ng mga hindi karaniwang pamamaraan. Nilagyan mo ng pinta sa mukha ni Minyang, ang isang maliit na pagong. Not. Minyang, ang mukha mo. Ano naman ang mukha ko? Lin Feng, Hoy! Narinig mo yung sigaw sa loob kanina? Yung sigaw na parang pumutok ang dibdib? Ako yan. Patunay ng magarang record ko. Bakit di ko alam? May ganyang kahiyahiyang CD ka pala. Ang malaswa mong side. Hay! Mababa, walang hiya, malaswa ako. Hindi mo pa nakita to dati. Kagabi sa courts. ay, Wag na. kayo dalawa, naglilihim ulit. Ano kayong pinag-usapan? Bakit ka makailan? Lagi kayong nagsasabing, di ko maintindihan. Wala naman si Ed. Kami, pinag-usapan lang namin. Pinag-usapan. Taktika lang. Huwag paligoy. Ang utak sa likod. Nahuli na ba kung sino? Nakita na. Sila ang pamilya Zhao, ama at anak. Si Zhao Hui naglabas ng 100 milyon para bilhin ang formula ng tubig ng buhay. Muli, mazhaw na naman. Ito ay gawang pamilyang Ye. Tubig ng buhay. 3 araw mula ngayon. Magkakaroon ng press conference. Yan si tatay ko. Dekadang pinagpaguran niya. Natatakot ako sa press conference. Baka may mga taong gagulo. Bakit ka natatakot? Kung maglakas loob sila, tapos na sila. Anong nangyari? Sinong yang hindi marunong tumingin? Nangahas man silang makialam. Ye Qingcheng. Siya ang stepmom ko. Sabi niya, nalaman na ni tatay. Tayo dalawa. Yung tungkol sa pagpapakilala. Gusto niyang isama ka pabalik. Una, may press conference. Pangalawa, para makilala ko ang magiging biyenan. At ang biyenan. Ay, makikilala ko na ang biyenan? Kailangan ko bang maghanda ng mga bagay? Sino ang biyenan mo? Lin Feng. Hindi pa ako pumapayag na makasama ka. Si Munting Sili. Mainit pa rin ang ulo niya. Pero, kapag babae nagsabi ng huwag, iyon, ibig sabihin gusto niya. Iyan ba ang ibig mong sabihin? Gets ko. Ang tarantado mo, ha? At nangahas ka pang saktan ako. Idiyan ng pinsan. Bakit di ka nalang mamatay? Bata lang ang pumipili. Ako, gusto ko lahat. Huwag kang mag-alala. Tiyak, patas ako sa lahat. Ikaw, Lunes, Miyerkules, Biyernes. Siya, Martes, Huwebes, Sabado. Linggo, pahinga ako. Magpapahinga. Mag-ipon ng lakas. Lin Feng. Kahit may kasunduan tayong magpakasal. Pero ang tatay ko, mahigpit siya. Mamaya, sundin mo ang tingin ko. Itago mo yang. Magulong ugali mo. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung ano ang mangyayari. Ye Qingcheng, parang inaalala mo ako. Bakit parang, binibigyan mo ako ng payo, turuan mo ako paano, mapapasaya ang biyenan. Ikaw. Sino ba ang nag-alala sa'yo? Pinsan, wag mo na siyang patagalin. Ikaw, Tama na, tigilan nyo na. Pasok na kayo. Tara, yung magiging biyenan ko, at yung magiging biyenang babae, nasaan sila? Bakit hindi pa lumalabas? Naku! Hoy, magandang babae. Ikaw ba si Lin Feng? Ako nga. At ikaw naman? Pwede ba akong kumira sa pamilyang Ye? Saka sa tingin mo, sino ba dapat akong maging? Ang bata mo pa naman. Siguro anak ng magiging biyenan ko. Kaya siya ang aking fiance. Kay Munting Sili. 8. Ang dila mo, ang siit naman. Ye Qingcheng. Hindi ko inakala. Ang fiance mo pala. Marunong pala kang magsalita. Anong problema? Hindi ba siya dapat 8? tigilan mo na yan. Bakit mali naman ang sabi ko? Siya ang bagong asawang tatay ko. Sa legal na kahulugan. Siya ang stepmom ko. Ay, stepmom pala siya. Ha? Siya ang stepmom mo? Kaya ibig sabihin ako, kailangan ko ring tawagin kang ma? Ang bait mong maliit na tao. Tama na, tama na. Saan si tatay? Sabi niya, umuwi daw tayo. Saan siya? Nasa kumpanya siya, may inaayos. Kaya ang sinabi niya, ipapahatid ko na lang. Anong sinabi? Anong sinabi? Alam namin lahat, ikaw at si Qingcheng, may kasunduan na kayong magpakasal mula pagkabata. Magbigay ka ng presyo. Magkano? Para umalis siya sa tabi niya. Ako. Siya rin. Siya. Ang kasunduang kasal ng pamilya ninyong dalawa ay noon pa napagkasunduan ng pamilyang Ye at ng lolo ng pamilyang Lin. Pero, ngayon, ang dalawang matanda, wala na sa mundo. At ang pamilyang Ye, kamakailan lang nakagawa ng tubig ng buhay. Sunod-sunod itong ina-attack. Kaya, Yi Qingcheng, sinasabi ng katay mo na, pagkatapos alisin ang kontrata kay Lin Feng, papakasalan ka kay Zhao Tianlong. Hindi pwede. Hindi naman ganito sinabing tatay ko dati. Nagbabago ang isip ng tao. Lagi namang nagbabago. Anong gagawin?
Hindi ako magpapakasal kay Zhao Qianlong. Ye Qingcheng. Mag-isip ka para sa mas malaking plano. Para sa pag-unlad ng pamilyang Ye. Tungkol sa'yo, Sandali, walang pahintulot ko, tapos nagpasya ka na. Stepmom, ayoko pilitin. May tapang ka nga. Sige na nga, kung ganun, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung mapipigil mo ang pamilyang Zhao, na itigil ang pag-usik sa pamilyang Ye, at huwag nang magnanais sa tubig ng buhay. Kung ganoon, hindi na natin kailangan pag-usapan pa. hindi ba masyadong pinahirapan mo siya? Seth, isang salita lang. Babalik lang ako. Lin Feng, saan ka pupunta? Babalik lang ako. Bakit hindi sumasagot si Minyang? Hindi ko rin alam kung pinakilos na ba niya si Lin Feng, ang utak bala na yon. Inanggal na ba? Pagkatapos nun, papatigilin ko si Qingcheng na manginig sa harap ko. Ginoong Zhao. Malalim na ang gabi. Gusto kong magkaanak sa'yo. Hindi ba sabi mo? Ngayong gabi, dapat mag-roleplay tayo, di ba? Sige. So ngayong gabi, ikaw ang gaganap na Qingcheng. Tingnan mo, ako ang Zhao Xiao. Isang tira, diretso. Ipasok ko sa goal mo. Ang elegante naman ng Zhao Xiao. Lin Feng. Buhay ka pa pala. Tao. Tao. Hinahanap mo ba sila? Ikaw. Bibigyan kita ng pagpipilian. Tumigil ka agad sa pananakot at pag-usik sa pamilyang Ye. Kung hindi, papasisisihin kita sa mundong ito. AMEA. Kahit sobrang yabang mo. Isa ka lang, nakaniwang tao na marunong ng kaunting martial arts. Ako ang nagyayabang na anak ng pamilyang Zhao. Isang daliri lang, mapipiga kita. Ang buhay mo, akin. Yung kit na si Qingcheng, gusto ko rin siya. Alaga, Siyempre, dar ka bang paluin ako? tinuro mo pa ako sa ilong at nag-aasar ka pa. Bakit hindi ko pwedeng sampalin ka? Sasabi ko sa'yo. Ang pamilyang Zhao sa buong Jiangcheng, tumatawag ng hangin at ulan. Isang kamay, natatakpan ang langit. Umalis ka na agad. Hindi ka mabubuhay hanggang gabi. Natakot ka na? Dar ka bang sampalin ako? Subukan mo pang sampalin. Sampalin mo nga ako. Sampal ka. Tumatawag ng hangin at ulan, ha? Isang kamay na natatakpan ang langit, ha? Ipapakita ko sa'yo ang tumatawag ng hangin at ulan. Ipaparamdam ko sa'yo ang isang kamay na tumatakip sa langit. Ipapakita ko, tumawag, takpan. Pwede mo akong bugbugin, pero wag sa mukha. Pwede bang, wag mo akong tamaan sa mukha? Nakikipagbargain ka pa? Ayaw mo akong saktan sa mukha, ano? Gagawin mo bang sirain ang paborito ni Zhao Hui? Ako. Ang cute. Arte lang yun. Sino ka ba? Sino ka nga? Bakit hawak mo ang telepono ng anak ko? Ang anak mo ngayon. Hindi niya masagot ang tawag mo. Kakatanggap lang niya ng suntok ko. Papawiin ko ang lahi niya. Mukhang nagkamali si Minyang. Interesante. Hinahanap mo ang anak ko. Gusto ninyong pamilyang Zhao. Itigil na ang pagisik sa pamilyang Ye. Halika, pag-usapan natin yan. Sabi mo, magkikita tayo, tingnan natin. Hindi ba nababawasan ang dangal ko? Matino ka naman. Dapat alam mo kung ano ang gagawin. Oras at lugar, ikaw ang magtakda. Susunod ako kahit kailan. Magandang araw, Ginoong Lin Feng. Anong palabas naman to ng pamilyang Zhao? Bahala na. Kahit pa ito'y parang patibong. Lalaban pa rin ako. Ama, dapat ipaghiganti ninyo ang anak ninyo. Halos niya ngang, sinira ang angkan ng pamilyang Zhao. Pagdating ni yang batang may apelidong Lin, putulan ninyo ang mga litid niya. Balisahin ninyo ang kanyang bala. Wala nang hintay. Dumating na ako. Amoy na asim ang alak to, hindi ba? Ikaw, tahimik ka. Ikaw. Iyan nga, si Lin Feng. Hindi lang siya. Siya ang magiging fiance ni Qingcheng. Siya rin ang tagapangalaga ng kanyang dangal. Para kay Ye, pinabagsak niya ang sinadyang pinadala ni Minyang, na mamamaril ang ipinadalang asasin. Tama. Kung mag-away, bilisan. May ginagawa pa ako. Ginoong Lin Feng, tinawag kita ito para humingi ng paumanhin. Atay, anong sinasabi mo? Anak na walang hiya, tumahimik ka. Ginoong Lin Feng, para sa anak kong walang kwenta, humihingi ako ng paumanhin. Diretso ka lang. Ako, si Zhao He, pagdating sa pamamalakat, may prinsipyo ako. Kung hindi kita mapatay, gagawin kitang gamit. Alam kong malakas ka, Lin Feng, at ako naman, si Zhao Hui, may puso ako sa mga may talento. Basta't ikaw, sumapi ka sa ilalim ng aking pamumuno. Pera, kapangyarihan, mga magagandang babae. Ano ang gusto mo?
Ibibigay ko sa'yo. Ah, ganon lang pala. Wala akong interest. Sabi ko kanina. Ang prinsipyo ko ay, Alam ko, kung hindi ako magagamit mo, kaya papatayin mo ako? hindi mahalaga kung gaano karami ang ibibigay ng pamilyang Ye. Magbibigay ako ng 10 beses na halaga. At saka, sabihin ko pa sa inyo. Ang formula ng tubig ng buhay ng pamilyang Ye, kami sa pamilyang Zhao, gumagawa rin kami ayon sa utos ng iba. Kailangan naming kunin yan. Ang puwersang nasa likod ko, iyon ay hindi ninyo kayang pakusuhin. Said, subukan natin. Paano? Ang dali-dali ninyo. Gagawin na agad ang away? Ikaw, ayaw uminom ng alay, pero tatanggap ng parusa. Atay, huwag ka nang makipag-atalo sa kanya. Lin Feng. Ito ang pinili mo. Sana wag ka magsisi. Kumilos. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Sa mundong ito, wala pang nakakaputok ng baril sa harap ko. At pinatay ako. Ito impossible. Tao ka ba o multo? Bibigyan ko rin kayo ng 2 pagpipilian. Una, itigil ang pagsupil sa pamilyang Ye. Pangalawa, ipapadala ko kayo sa isang one-way trip papuntang kanluran. Isang way na ticket, kasama ang pagkain at tulugan. At may kasamang isang mangkok ng sopang pangmalaya, isang pamaypay ng alaala. Bumili ng isa, libre ang 3. Kumusta? Sobrang sulit, di ba? Sige. Simula ngayon, pamilyang Zhao, hindi napapakialaman ang pamilyang Ye. Pero hindi ako makagarantiya. Ang mga tao sa likod ko, kung magpapatuloy sila. Kung may reklamo sila, dumiretso sa akin. Atay, huwag kang umatras. Hindi tako sa buhay at kamatayan. Kung ayaw, labanan. Gawa. Ano yan? Halika. Una, patayin mo siya. Ye Qingcheng, huwag ka nang umalis. Isang araw na ang nakalipas. Kung si Lin Feng, palagang hinarap niya ang pamilyang Zhao. Baka, ngayon ay matagal nang itapon na sa ilog para galing pagkain ng isda. Pero totoo lang. Medyo gusto ko siya. Itong maliit na to. Kung mamamatay siya ng ganito. Sayang naman. Tama na yan. Saan ka pupunta? Hahanapin ko siya. Sasama rin ako. Lin Feng. Ayos ka lang ba? Anong ibig mong sabihin nito? Gusto mo bang may mangyari sa akin? Kahit makauwi ka ng buhay, hindi ibig sabihin na napaniwala mo na ang pamilyang Zhao. Kaya, ayon sa kasunduan, hindi ba dapat na kusang umalis ka kay Qingcheng? Magandang biyenan. Huwag kang magsalita ng ganoon. Bakit parang sigurado ka naman? Ano ba ang ibig mong sabihin diyan? Anong nangyari? Ano ang sinabi mo? Munting bagay. Gusto kong malaman. Paano mo napaniwala? Ang ama at anak na Zhao, natigilan ang pagsupil sa pamilyang Ye. Ano? Sinasabi mo ba na, tinuon na ng Zhao ang loob nila, na itigil ang pananakot sa pamilyang Ye? Sila ba ay, ayaw na nilang makuha ang tubig ng buhay? Yun naman. Sekreto. Okay lang kung ayaw mong sabihin. Ngunit dahil nagtagumpay ka, at tinulungan mo ang pamilyang Ye na malampasan ang krisis. Kaya, ayon sa kasunduan, bilang nanay ko, ayusin ko lang yan kay tatay ni Qingcheng. Pipayagan ko na kayong magkasama. Ha? Ito. Usapang akin at niya. Huwag kang makialam. Kung tumaya, tanggapin ang talo. Munting sili. Hindi mo ba aamin? Ikaw. Anong sinasabi mo, ha? Ikaw. Meng. Sila lang magkasintahan. Nagkapalitan ng lambingan. Bakit ka makikialam? Lalaki, dapat mag-asawa. Babae, dapat magkakasal. Chikiting. Baka ngayong gabi, manatili ka na dito. Matulog ka kasama si Qingcheng na lang. Hindi pwede. Ito. Hindi maganda to, di ba? Chikiting. Ako bilang stepmom mo. Espesyal para sa'yo. Okasyong ginawa para sa'yo. Huwag kang sablayin yan. Sige na. Hindi na ako mag-aasar sa inyo. Mga bagay ninyong kabataan. Ayusin ninyo yan mag-isa. Ano to? Salamat sa pagkakataong ito. Kahit hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para sumuko ang pamilyang Zhao. Pero salamat pa rin sa'yo. Ayos lang yan. Sabi ko naman dati na ako ang mananalo sa'yo. Kaya, hanggat hindi pa kita, nabibayghani, munting sili, hindi ko kayang makita kang masaktan. Tama, at si Mengmeng pa. Siyempre ayoko rin, na kayo'y masaktan. Nahirapan ka talaga sa mga araw na to. Madilim na sa labas. Marami naman kaming kwarto. Kung gusto mo, tulog ka na muna sa amin. Ang munting sili na to, biglang lumambot, at nag-imbita na matulog ako. Baka, nagka-feel na siya sakin? Hindi pwede to. Wag mo siyang pahintulutan manatili. Meng, bakit tuwing ako kay Lin Feng, nagiging malumanay ang ugali ko? Bakit ka bigla nag-ingay? Sabi, kayo ba, may tinatago sa akin? Medyo pagod na ako. Matutulog muna ako. Magpapahinga lang. Naku,
Anong ginagawa mo dito gabi-gabi? Mananakaw ka ba? Pera o katawan? Tinanong kita, gayong araw, ang tanong ng pinsan mo, bakit hindi mo sinagot siya? Anong tanong? Nagpapanggap ka pa, yung tungkol sa atin, kailan mo balak aminin? Yun pala ang sinasabi mo. Yung bagay na yun. Ganun ba? Ikaw ba? Gusto mo talagang? Sabihin ko yan sa kanila ng harapan? Gago ka, paulit-ulit mo akong ginamit. Tingnan mo, ayusin kita. Teka. Gabi na. Kailangan mo pang. Hawakan ako. Ano ba ang gusto mo? O ano, tulad ng pinsan mo? Sabi mong huwag. Pero katawan mo, gustong-gusto. Gustong-gusto na ba talaga? Ako pa, aninong alyansa? Isang top na mamamatay tao, pero parang pinagkakaloob lang naman. Aninong alyansa? May mga special agent pa. Alam mo, nung gabing yon, bakit ka napapahabol ng third rate na mamamatay tao? Parang napahiya ka pa nga. Aba, pala, industry exchange pala. It's black on black. Weran ako, tanga ka ba? Alam ko naman, may gustong sumira sa pinsan ko. Kaya nagpakita ako para protektahan sila. Sabi ko na sa'yo, anong trip nila rito? Heto, tingnan mo. Huwag mo akong hampasin sa bato. Mahina ako. Ako na ang nagsasabi, huwag mong saktan ako. Ikaw, SAA. Huwag sumigaw, huwag. Baka may makarinig. Pareho tayong alanganin kung may makarinig. Yung posisyon na to, di ba medyo nakakaintriga? Medyo malabong tingnan. pakawala mo. Hindi kita pakakawalan. Kanina, sino ba yun? Pilit kang makipaghawak sa akin. May lakas ka ba? Tinatanong mo pa kung kaya ko? Sabi mo, kaya ko ba? Aking mengmeng. Ayaw mo rin sigurong mangyari ito, na malaman ng pinsan mo. Lin Feng, tulog ka na ba? Anong ingay kanina? Papasok na ako. Naku, munting sili ngayon pa? Bakit di ka pa natutulog? Ngayon pa, na makita kami nyo na ganito. 10 bibig ko, hindi sa sapat. Ay, tapos na tayo. Anong gagawin natin? Lin Feng, buksan mo agad ang pinto. Papasok na ako. Nandito na ako. Tanga ka ba? Hindi yon. Tulog na ako. Sabi mo, mga kalokohan, hindi ba halata? Kung malaman ng ate ko, may nangyayari ba dito? Grab, hindi ko rin gagawin yan. Ang pakiramdam ko, parang nahuhuli sa pagtataksil. Naririnig ko ba? May ibang boses sa kwarto na to? May iba rito, no? Lin Feng, anong nangyari sa'yo? Pumasok ako kasi may susi ako. Anong gagawin natin ngayon? Hindi pwede. Tapos Hindi na pwede. tayo. Patay na. Anong ginagawa mo diyan? Wala naman akong ginagawa. Ito, ay naku, nabunyag na. Tama na, patay ako. Ye King Cheng. Bakit kagising pa sa ganitong oras? Bakit ka papunta sa kwarto ko? Binubuksan mo pa ang kumot? Hindi ba't ibig mong makipag? Huwag kang magpalabas ng kalokohan. Anong sinasabi mo? Alam ko na yan. May ginagawang masama ka sa akin. Sabi mo ayaw mo, pero ang katawan mo, tapat naman, ako. Pumasok lang ako kasi narinig ko. Mga kakaibang tunog mula sa kwarto mo. Kaya pumasok ako. Pero iyon ay dahil, nanaginip lang ako na sumasayaw tayo. Tingnan mo ang tapat kong tingin. Teka. Kakagabi mo lang ba? Kausap mo ba yung iba? Nagsasalita ka, ha? Kasi, nagpa-practice lang ako ng solo na komedya. At saka, nag-ehersisyo din, para maging fit. Sige nga, ipaliwanag mo. Bakit ka kanina? Halos basang-basa sa pawis? Yon pawis ng init, init ng pag-ibig, konkretong ekspresyon para sa'yo. Bakit ka umiinit ng ganyan? Di ba ka? May tao nakatagong sa ilalim ng kumot? Wala naman talaga. Ye King Cheng, ang gabi na naman. Hindi pa ba kayo natutulog? Anong ginagawa nyo? Wala naman. Medyo late na. May kailangan ba? Usap na lang bukas. Umalis na ba yung mga pinsan ko? Dahan-dahan na lang. Tara na, alis na kayo. Yung tungkol sa atin, kailan mo sasabihin? Sa ate ko ang totoo. Grabe, hindi mo naman siguro gagawin na. Isipin mong wala ka ng kasalanan pag sinuot mo lang kantalon mo? Hindi ko papayagan na madungisan ang tiyahin ko. Hindi yan basta-basta makukuha. Ako too. Yun nga. Tayo na lang. Huwag kang dito magpaligoy-ligoy. Yun, ito, ang mga ganyan. Ibibigay ko sa'yo. 3 araw isipin mo. Kung di ka magsabi, ako na ang magsasabi. Ayos na. Antok na ako. Babalik ako, matutulog na. Gawin mo na lang ang kailangan. Wala namang tao ngayon. Tara na. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Sabi ko nga, huwag ka nang pumunta. Bakit ka babalik? Maliit na pilyo. Parang kakakita ko lang kanina. Lumabas si Mengmeng mula sa kwarto mo. Ikaw, ang kulit mo talaga. Di ko inakala. May alam ka pala. Kumakain sa sariling plato. Ngunit nakatingin pa rin sa lutuan. Tama nga. Lahat kayo mga lalaki. Puro pangako lang.
Ang kulit mo, hayaang magalit ako. Stepmom. Anong ibig mong sabihin dun? Tama na, bilang stepmom, naranasan ko na yan. Hindi mo ba nakikita? Wala nang kailangang sabihin. Wala nang kailangang paliwanag. Pero, ikaw na maliit na to. May dating ka naman. At may alam pa. Mukha mo pa nga. Nakakaintriga, nakakagigil. Kung ako man, medyo mas bata pa lang ako. Baka naman, susunuin pa kita. Tila sobra kang na-excite. Okay lang ako, stepmom. Sige na, apos na biro ko. Usap tayo ng seryoso. Seryoso. Bukas, pumunta ka kasama si King Cheng sa kumpanyang Ye. Una, gusto siyang makita ng patay niya. Ang alawa, ang tubig ng buhay ng kumpanyang Ye. Mature na ang teknolohiya. Sa makalawa magkakaroon ng press conference para doon. Dahil nagdesisyon kayong magsama. Ayon sa gusto ng tatay ni King Cheng, bilang magiging bayaw, dapat mong kilalanin ang negosyo. Paulit-ulit ang pamilyang Zhao na maarte sa pag-usisa sa tubig ng buhay. Ano ba talaga gamit niya? Ang tubig ng buhay, kayang talunin ang kanser, baguhin ang genes ng tao. Siya ang tatay ni King Cheng. Buong buhay niyang pinaghiyapan. Grab. Ang galing niya. Di kataka-taka. Ang hindi ko pa nakikitang biyenan. Okay, nabanggit na rin. Uwi muna ako, magpapahinga. Okay. Hoy, bata. Tungkol kina King Cheng at Meng Meng. Kung kaya mo, manligaw sa dalawa sabay. Pwede naman. Pero ang kondisyon, huwag kang mabigo. Ako, ang stepmom mo. Babantayan kita. Anong nangyayari sa tatay ko? Bakit pumasok siya ngayong araw? Bakit ngayong pumasok, pinilit niyang isama kita? Siguro gusto ng biyenan makita ang manugang. Lalo na't sobrang galing ako. Munting sili. Ang bongga ng kumpanyang Ye. Pag nakita mo ang tatay ko mamaya, may 3 bawal. Una, huwag magsalitang wala sa lugar. Pangalawa, huwag magsimulang away. Pangatlo, huwag mag-flirt. Huwag kang mag-alala. Sobrang may dating ako. Masisiyahan ang biyenan. Masisiyahan din ang ama ng asawa. Oy, mag-asawang sweet. Kotoong dumating sa oras ha. Ito ang binanggit ko, Lin Feng. Magandang araw, tito. Matagal na kitang naririnig. Ngayon nakakita na. Iba ang dating mo. Karapat-dapat ka. May anak kang ganyan. Isang babaeng nakakaakit talaga. Sobra kang dumidiin. Mukhang marunong magmano ang binata. Sabi nila isa ka lang ang nag-ayos. Sa problema ng pamilyang Zhao. Ay naku, hindi ganyan. Sobra lang talagang hina ng Zhao. Kasi lalo na si Zhao Chanlong. Isang sipa ko lang. Napag-alaman niya rin. Ano ang sakit sa pagkabalahura niya. Piliin ang salita mo. Mahal. Tingnan mo, Munting sili, ang bait niya mag-alaga sa kanya. Tama, tama. Binata. May kakayahan, may tapang. Di katulad ng mga dati, na puro bulaklak lang dala kay munting sili. Mga manliligaw lang naman. Tunay na galing sa pamilya ng Lin. Natutuwa ako sa iyo. Sobrang nasisiyahan. Ngay. Ang magiging manugang namin. Ang galing niya, sobra. Kaya niyang takutin ang mga salbahis. Kaya niyang ligawan ang babae. Dahil nakaayos na ang kasunduang pagkabata, maganda naman ang relasyon ninyo, at tinulungan ninyo kami sa problema. Lin Feng, makipag-ayos ka kay King Cheng agad. Itakda ninyo muna ang kasal. Sikapin ninyo na, mas maaga, para sa akin at sa iyong stepmom. Isilang ninyo ng malusog na apo na lalaki. tatay, anong sinasabi mo? Paano naman naging engagement na? Munting sili. Lin Feng. Mukhang hindi seryoso. Pero kalaga naman. Isang kotoong tapat na lalaki. Bakit ka nakatingin? Teka. Tungkol sa kasal. Hindi ako pumayag. Munting sili. Dati pinag-usapan na natin. Ako ang dapat manakop sa'yo. Tungkol sa kasal. Hindi ako papayag. Ikaw Tama na, ang kasal. Kailangan pa ng oras para mag-prepare. Tinipon ko kayo ngayon, dahil para ba ito sa tungkol sa tubig ng buhay. Tatay. Pamilyang Zhao pumayag na. Hindi na sila makikialam dito. Bakit ka nag-alangan pa? Anong ginagawa ninyo rito? Yi King Cheng, huwag matakot. Hindi naman kita kakain. 3 araw di ka sinaktan. At sisira ka pa ng bubong. Makulit ka na naman. Ginangye, kami. Dumating kami para sa seryosong usapan. Ginoong Zhao, hindi kayo welcome dito, tungkol sa tubig ng buhay. Sa tingin ko, pwede pa nating pag-usapan. Ano pang pag-uusapan? Nakalimutan mo ba? Noong huli, sinigurado naming di na kayo mag-iwan ng lahi. Lin Feng. Huwag magkamali. Kami mag-ama, kahit pumayag kaming, di na makikialam. Pero hindi ibig sabihin, na ang mga nasa likod namin, hindi kikilos. Ano? Kung ganon, ipakita ninyo ang mga nasa likod ninyo. Lumabas na kayo, ngayon. Unang pagkikita. Kinagagalak. Sana'y magtulungan tayo. So ang nasa likod ninyo. Talaga. Hey Longhee. Narinig namin na ang kumpanyang ninyo ay nakapag-develop ng isang bagay na makakabuti sa genes ng tao. Shengming Zai Shui. Kami, Heilong Hui. Interesado rito.
Kung handa ninyong ilabas ang patent at ang formula, sabihin ninyo ang presyo. Presyo, sabihin nyo lang. Pagdating nun, kayo, Ye at Heilong Hui, hindi lang magkakaroon ng matibay na ugnayan. Makakakuha pa kayo ng isang malaking kayamanan. Ang alok na ito. Lahat kayo. Ano ang sagot ninyo? Pasensya na. Ang tubig ng buhay ay puso at pinaghirapan ng pamilyang Ye. Hindi namin ibebenta. May kasabihan sa inyo na nagsasabing, ang marunong sumabay sa panahon ay matalino. Sabi namin, hindi namin ibebenta. Hindi talaga. Sa inyo may kasabihan pa na ganito, kapag niyaya hindi tumanggap, kukunin ang parusang inumin. Kung hindi gumana ang malumanay, ano ang balak ninyo? Gagawa na lang tayo ng matigas. Subukan niyo muna ng 2 galaw. Huwag niyong sisihin ako kung apihin ko kayo. Narinig kong magaling ka. Ngayon matutuklasan mo. Ganyan lang pala ang kaya mo. Talaga ba? Kung ganun, paano mo ipapaliwanag ito? At suot ka pa ng itim sa ilalim. Hindi okay yan. Sable. Lin Feng, ayos ka lang ba? Ako. Ang may problema siya. Munting nilalang. Ang pag-alis mo ng damit. Talagang pinagsanay mo. Ano? Perpekto na parang sining. Sa susunod, mas mabuti kung magsuot ka ng may zipper. Mas madali para sa lahat. Ginoong Lin Feng talagang ang galing. Ngunit, ayon sa amin, sa kapangyarihan ng itim na Longhui, isa kang tao lang. Hindi mo kayang protektahan ang kumpanyang Ye. Ano balak mo? Naniniwala ako. Hindi ito aabot ng matagal. Ang pamilyang Ye ay kusang magbibigay ng tubig ng buhay, ang formula at patent. Tayo, magkikita pa rin tayo. Binibining Kian daw. Hindi ka na pwedeng umalis ganoon lang. Umalis na tayo. Aking mabuting manugang. Salamat sa iyo ngayong beses. Di ko alam bakit. Pero pakiramdam ko, hindi pa tapos. Ang kasong ito. Ma'am Ye, may problema. May nangyari sa kumpanya. Anong nangyayari? Naglabas ng banta ang pamilyang Zhao. Sabi nila, sinumang makipagtulungan sa Ye. Maaaring maging kalaban nila. Yung mga inaasahang dadalaw sa press conference ay isa-isa nang umatras. Pinuputol din ang supply ng raw materials. Kung ganito ang sitwasyon, ang pagpapakilala ng tubig ng buhay at ang plano ng pagbebenta ay kailangan munang ipagpaliban. Paano nangyari ito? Siguradong gawa yan ni Uyan Daoying. Gusto niyang putulin ang ating likodang daan. Pipilitin tayong sumunod. Ito. Mister, Tatay, anong nangyari sa'yo? Kakatanggap ko lang ng balita. Ang stocks ng pamilyang Ye, niloko, sinadyang ginawang short, market value, nalbo na ng isang kabaan. Ano? Tila. Totoo nga, itim na Longhui ang may galaw sa likod. Sila ang nag-agaw ng atensyon. At ang pamilya Zhao, ama at anak nila, naging mga alagad na nila, para maalis sila. Kailangan nating tanggalin ang kanilang mapanganib ng ngipin. Alam naman natin yan. Pero paano natin gagawin? Madali yan. Patayin si Zhao He, ayon lang. Huwag kang magpaloko. Ako na. Isang disiplinado at sumusunod sa batas na tao. Relax lang. Saan ka papunta? Lalaba lang ako ng paa. Magpapamasahe muna. Magandang araw po, sir. May appointment po ba kayo? Magandang babae. Narinig kong ang kumpanya nyo. May malakihang mangyayari ngayon. Anong malaki? Ang chairman ninyo, bukas na lang. Sasagisag na sasabog, tatalon mula sa bubong. Gino, ang biro mo naman. Ang chairman namin. Sa ngayon, nasa opisina sa itaas at may meeting pa. Maniwala ka sa akin. Sandali lang. Makikita mo siya sa balita. Sa isang paglukso na magliligtas ng damdamin. Isang dakilang ginawa. Maghanda ng tissue. Huwag masyadong umiyak mamaya. Umalis na ako. MS Bian daw, huwag mag-alala. Inaayos ko na lahat. Opo. Naintindihan ko. Ikaw, Bakit nanito ka? Anong balak mo? Zhao He, narinig ko. Natatalon ka ngayon mula sa bubong. Dumating ako dito. Para panoorin ka lang. Ano bang sinasabi mo? Paano naman ako tatalon? security. Ano ba ang gusto mong gawin? I-block ang pamilyang Ye. Ikaw ba ang may gawa noon? Ito. Utos ito ni Bibi, Kian daw. Naglilingkod ka sa itim na Longhui tulad ng aso. Masaya ka ba diyan? Ako, Sej na. Wala nang paligoy-ligoy. Itigil mo na ang pagpiga sa pamilyang Ye. Maari kong ibigay sa'yo. Isang planta na buo. ito, Ito ang teritoryo ko. Anong amoy yan? Ang lapot naman. Naku. Hindi mo ba nilabhan ang paa mo ng 3 buwan? Ito ang Coat Bone Powder. Pag inhaling nito, sa loob ng kalahating oras, magmumunog ang buong katawan mo at mamamatay ka. Alam ko nang darating ka. Dito ako naghihintay sa iyo. Bakit okay ka lang? Uminom na ako ng antidote kanina.
Sandali, mamamatay ka sa pagkaputol ng hininga. Pinakain mo ang sarili mo ng lason. Hindi ko inasahan. Bibi, Kian daw, yung mga hindi niya mapatay. Sa huli, mamamatay sa kamay ko. Ikaw. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Paano ka hindi na poison? Ako, ang lolo mo. Noong araw na nasa labas ako. Habang may misyon. Anong klaseng lason? Natikman ko na lahat. Antidote. Umiinom ako ng antidote. Mas madalas pa kaysa kumain. Matagal na akong immune sa mga lason. Paano? May balak kang. Ikaw. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako. Nasa likod ko ang itim na longhi. Pinakininam ko ang mga traidor ng bayan. Alam mo ba, nang pumasok ako kanina, ano ang sinabi ko sa mga empleyado mo? Sinabi ko sa kanila. Bitawan mo ako. Sinabi ko sa kanila. Mamaya, makikita ninyo agad. Ang balita na tumalon si Zhao. Abot sa headline. Ikaw. Naglalaro ka lang. Ako. Paano ako lalaktaw sa bubungan? Kung ayaw mong tumalon, ako na ang magtutulak sa'yo. Huwag. Huwag mo akong patayin. Humingi ka na ng awa. Huli na. Ikaw. Hindi ka lang simpleng driver. Sino ka ba talaga? Patay, hindi na kailangan malaman. Isang araw. Lahat ng tauhan ng itim na longhi. Lahat silang alisin. Itong si Lin Feng, ang tagal na. Bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi naman siya gagawa. Ang kalokohan, di ba? Saan ka napunta? Ano? Matagal ka nang nawala. Sobra ka namang namimiss ako. Munting sili. Sabi mo pa ay ayaw mo sa akin. Huwag kang magyabang. Ay, ang perfect na manugang. Tama ng biro. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano tutulungan ang kumpanyang Ye. Itim na longhi. Ginamit nila ang pamilyang Zhao para i-boycott tayo. Pero ang karangyaan ng pamilyang Zhao, malapit nang maging kasaysayan. Ano nang ibig mong sabihin diyan? Hello. Ano? Si Zhao Hui, ang pinuno ng pamilyang Zhao, tumalon at nagpakamatay. Anong sinabi mo? Katatanggap ko lang ng balita. Si Zhao Hui, ang pinuno ng pamilyang Zhao, ay nahulog sa loob ng opisina ng kanilang grupo. At namatay. Bakit ninyo ako tinitingnan ng ganyan? Sabi mo, ito ba, ay may kinalaman sa'yo? Gusto mo bang malaman? Sige, sabihin mo. Wala naman. Ako, wala lang naman akong ginawa sa kanya. Sinabihan ko lang siya ng mahinahon. Parang kasabihan. Ang mga beans sa kaserola ay umiiyak. Dahil pareho silang may ugat. Bakit kailangang mag-away ng ganito kagaspang? Magsalita ka ng diretso. Ay nako, sinabihan ko lang siya. Na mali ang itim na longhui sa pag-blacklist sa kumpanyang Ye. Nagising daw ang kanyang konsensya. Kaya binawi niya ang blacklist. Tapos, dahil daw sa bigat ng kasalanan niya, nagpakamatay siya sa pagtalon. Bakit naman kayo ganyan pa rin tumitingin sa akin? Hindi ka namin pinaniwalaan. Zhao Xiao. Nalinis na ang sanhi ng pagkamatay ni Zhao Zong. Sage, sabi mo. Paano namatay ang tatay ko? Nag-report ang front desk kagabi ng hapon. Si Lin Feng ng kumpanyang Ye. Nagpunta siya kay Boss Zhao. Miss, nabalitaan kong inyong chairman ay malapit nang magpapakamatay sa bubong. Pero pagkaalis lang niya, si Boss Zhao ay Lin Feng. Ulit, ang basurang tong ito. Sinira niya ang plano ko. Tapos pinatay niya ang tatay ko. Kung hindi kita papatayin, hindi na ako tutawaging lalaki. Minyang, anuman ang paraan mo. Itawag mo agad ang lahat. Sumama kayo sa akin patungo sa igru. Kailangan ko ang buhay ni Lin Feng. Kapag natapos na ito, ibibigay ko sa iyo ang 10 bilyon. Oh, Zhao Xiao. Seryoso ka ba diyan? Si Lin Feng ang pumatay sa tatay ko. Hihiwain ko siya ng mga piraso. Seg. Ayusin na natin to, mga tauhan. Mijay. Ipatipon ang lahat ng kapatid. Pumunta tayo sa e-group. Opo. Isang oras ka na nakakaing money. Siguradong hindi. Kakampayin lang ni Zhao ang ganap. Munting sili, huwag kang mag-alala. Sasabayan namin ang anumang atake. Tubig dumating, haharangin din namin. Kapag nangahas sila, tapos na sila. Ginoong Ye, may problema. Ang anak ni Zhao Hui, si Zhao Tianlong. Dumating sila para pumatay. Lin Feng, ikaw ang pumatay sa tatay ko. Zhao Xiao. Hindi pwedeng basta magsalita. Baka tatay mo mismo ang tumalon. Kalokohan. Ayos naman ang tatay ko. Paano siya tatalon? Ngayon, papatayin kita. Hihiganti ko ang tatay ko. Zhao Chenlong, kalma ka. May hindi pagkakaintindihan ba rito? Walang palusot. Minyang, utusan mo na ang mga tao mo. Lin Feng, magkita na naman tayo. Naalala mo pa nung sa club, aano mo ako pinahiya noon? Ngayong beses, babayaran mo, pati tubo. Lin Feng, tanggapin mo ako. Anong balak mo? Minyang,
Anong ginagawa mo? Binayaan kita na napakaraming pera. Hindi para ipatira pa mo ang walang kwentang ito. Zhao Xiao. Itabi mo na lang ang pera mo para sa tatay mo. Ambili na lang ng magandang lapida. Ikaw, Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ano ba talagang nangyayari dito? Yung araw na yun sa club, ano ba talagang ginawa mo kay Minyang? Sabihin mo ang lahat. Aray, dahan-dahan. Dahan-dahan, dahan-dahan. Wala akong ginawa. Naglagay lang ako sa mukha niya. Ang drawing na pagong. Mula ngayon. Ako si Minyang, kasama ang lahat ng mga tao ko, ay lilipat sa panig ni Lin Feng. Kung sino man pa ang mga ngahas na galitin si Lin Feng. naloko ka ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Lin Feng, paulit-ulit kang ginagalit ni Zhao Tianlong. Atayin mo o anong gusto mong gawin, ikaw na ang bahala. Ano ang gagawin mo? Babala ko sa'yo, huwag kang maglokohan. Kung hindi, Kung hindi yuyuko ako at tatawagin kang Lolo. Lolo Lin, nagkamali ako. Fresh pa lang ang pagpanaw ng tatay ko. At walang ina ako mula pagkabata. Ako na lang ang natitira sa pamilyang Zhao. Ang isang anak na lalaki. Totoong nagkamali ako, sadyang bulag ako. Pakiusap, mahabag ka naman. Ituring mo na lang akong hangin, pakawalan mo na ako. Ano ba? Ito ba yung palakasang si Zhao Tianlong na kilala ko? napakadami mong ginawang masama. Humihingi ka pa ng awa, patawarin kita. Dalhin sa labas. Hilahin at ilibing habang buhay pa. Opo, Ay, sandali lang. Hayaan mo na siyang umalis. Magaling, manugang. Kumpanya naman to, Baka magkabadlok kung may mamatay dito. Wala na namang laban ang pamilyang Zhao. Hindi na sila problema. Ayoko ng dagdag gulo. Sumisumpa ako. Mula ngayon, babaguhin ko ang sarili ko. Magiging mabuting tao na ako. Kung ako'y magbabalik tanaw, sumabog sa akin ang kidla, mamatay akong malupit. Umalis ka na. Salamat. Salamat, Lolo Lin. Hahaha, buti naman. Na-resolve na rin ang krisis ng kumpanya. Lahat ng to, pangalan ng batang to ang dapat ikedi. King Cheng, si Lin Feng ngayon, nakatulong ng malaki sa pamilya natin. Pag-uwi natin mamayang gabi, dapat mo kalagang, pasayahin ako ng maigi. Ay nako, Pag-uwi natin mamayang gabi, dapat mo kalagang, pasayahin ako ng maigi. may marami pa akong asikaso sa kumpanya. Mag-uwi na kayo at magpahinga. Alis muna ako. Huwag kang magpakaalam, Lin Feng. Ganyan talaga ang ugali ni King Cheng. Sa akin, labis akong nasisyahan sa'yo. Galing mo kalaga, batang lalaki. Pagigihin mo. Para na, mahal. Sumama ka sa akin. opo. Kwento mo nga. Kumusta ang buhay mo ng mga nakaraang taon? Bakit may husky ang nandito? Dumarating ng walang imbitasyon. Tapos binugbog pa ang mga tao ko. Ang walang respeto naman, di ba? Si Minyang, kumusta, Commander Lin Feng? Ang aking biglaang pag-alis noong una ay may dahilan at pangangailangan. Alam na alam ni Minyang. Naalala ko na inilako kayo, Commander. Nagtago at napilitang umiwas. Bumalik sa karaniwang buhay. Ngunit may ulat ang aming mga tagapag-ingat. Dahil dito, nalaman ni Minyang kung nasaan kayo. Kaya pala may koneksyon sila sa Grupo Zhao. Inaasahan nilang gamitin ang impluensya nito. Para hanapin ka. Humihingi ng tawad, Komandante Lin. Huwag ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Opo, sir. Sa matagal nating pakikipag-ugnayan sa Grupo Zhao, may nakuha ka na bang impormasyon? Base sa pagkakilala ko kay Zhao Tianlong, hindi siya magpapahinga hanggat hindi siya gumaganti. At saka, sumali na ang pamilyang Zhao sa itim na lunghui. Pilit silang agawin ang tubig ng buhay. Malakas ang posibilidad na gagamitin nila ang tubig ng buhay para tuklasin ang genetic code ng mga taga-Dacia. Kailangan nating mag-ingat. Umuwi ako mula sa dambuhalang labanan. Ngayong babalik ako sa Jiangqing, tungkulin kong protektahan ang kapayapaan dito. Kung may mga mandarambong na magtangkang hamunin ang karangalan ng Dacia, kailangan silang wasakin. Umalis kayo sa daan. Gusto kong makausap si MS Qiandao. Umalis. MS Qiandao. Pinatay ni Lin Feng ang aking ama. At ang buong unit na kasama ko ay nawasak na naman. Dapat kayo. Ganito ba ang pagpasok mo sa aking opisina? Jin. Zhao. Nababawas ang respeto mo. MS Qiandao. Wala na ang pamilyang Zhao namin. Wala na akong ibang paan. Kailangan mong maghiganti pa sa akin. Noon, ang pamilyang Zhao ninyo. May pangakong sinabi sa akin. Ikakasal ka kay King Cheng. Para ibalik sa itim na longhui ang tubig ng buhay. Pero paulit-ulit kayong nabibigo. Itim na longhui. Hindi na kayo kailangan. Anong sabi mo? Noon pinakain kayo. Dahil kaya ninyong kumagat. Pero ngayon, isang asong tinanggalan ng ngipin. May silbi pa ba kayo? Anong balak mo? Kung ang pamilyang Zhao wala ng silbi, kaya, pukusin ninyo sila. Maduming dugo.
Nadumihan ang lugar na ito. Linisin niyo ito ng maayos. At magpadala kayo ng regalo para sa akin. Kay Ginoong Lin Feng ng pamilyang Ye. Naniniwala ako. Kapag nakita niya ang regalong ito, maiintindihan niya. Siya. Munting sili. Half an hour ka nang di na ako pinapansin. Na-distract ba ang trabaho? Dahil sa hitsura ko? Bumaba ka na. Tatawagin ko na ang mga gwardiya at ihahagis kanila palabas. Huwag. Tatay mo ang nagpilit na pumunta ako. Sabi niya, kailangan ng close contact para daw lumago ang ating pagdamdamin ng harapan. Tigil ka sa mga kalabitang salita. Yang sinabi mo. Sinaktan ang puso ko. Nanginig sa lamig. Kailangan mo muna akong halikan para gumaling. Panaginip mo lang. Miss, may isang regalo dito. Nakasulat na ibibigay kay Ginoong Lin. Para sa akin. Para sa akin. Sinasabi mong regalo ito para sa akin. Walang nag-iwan ng pangalan ang nagpadala. Nagbigay lang at umalis. Ay, sino bang babaeng may crush sa'yo nagpadala nito? Gusto mo ba gagawan kita ang puwesto? Uy, ang asim ng selos. Naamoy hanggang 3 kalye yan. Ye King Cheng, hindi ka naman talaga nagseselos, di ba? Ikaw, baka naman, bubuksan ko na ang regalo para sa'yo. Baka naman may time bomb pala. O kung ano-ano pa, di ba? Hindi kita mapapasabog. Ano ba to? Bakit may kakaibang amoy tong regalo? Wala naman. Kung di mo bubuksan, ako na ang magbubukas. Sage, tignan natin. Sino ba tong babae na nagkakagusto sa akin? Ang nagpadala? Hindi ba ito yung relo ni Zhao Qianlong? Bakit puro dugo naman? Hello? Sino to? Ginoong Lin Feng. May kasabihan ang bansa nyo. Yung tigre na pinakawalan, banta pa rin sa huli. Gustong patayin ka ng ama't anak na Zhao. Inayos ko na si Zhao Tianlong para sa'yo. Ang banta. Hindi ko alam kung paano. Mo pasasalamatan ang malaking regalo na ito. Totoo ba? Kung ganon, magpapasalamat na ako sa'yo? Sagot mo, ano ang trip mo? Sabi nga, sa away nagkakilala. Nais ko pang makita ang Ginoong Lin Feng muli. Kung ako ba ay bibigyan ng karangalang yan. Kung tumanggi ako, sa susunod, gagamitin mo na naman ang iba pang banta. Alam ng isang matalinong tulad mo, Ginoong Lin. Kung ano ang tamang piliin. Ikaw na bahala sa oras at lugar. Handa ko kahit kailan. Hindi ka pwedeng pumunta. Malinaw na. Isang patibong lang yan. Nagkakampi ang pamilyang Zhao at itim na Longhui. Namatay na si Zhao Qianlong. Ikaw na ang susunod na target nila. Kung hindi ako pupunta, atakin nila, ikaw at ang kumpanyang Ye. Pagkaabot sa araw na yan, kaya mo ba silang harapin? Kahit ano pa mangyari, hindi ka pupunta. Anong ginagawa mo? Munting sili, napansin ko, na iba ka talaga kumpara sa unang. Pagkita ko sa'yo, ang layo ng pagkakaiba mo ngayon. Ano ba ang pagkakaiba? Noong panahong yon, alam mo, malamig ka pa sa yelo. Pero ngayon, nag-apoy ka na. Huwag kang mag-alala, ang apoy ko, hindi lang kayang tunawin. Ang yelo katulad mo, kaya pa rin itong sunugin ang mga masasamang loob na yan. Lin Feng. Matagal na namin hinihintay, Ginoo Lin. Mahalaga ang oras ko. Tara na, mag-una ka. Binibining ko yan daw. May inihanda kaming regalo para sa inyo. Sigurado akong magugustuhan ninyo. Sumunod po kayo. Ginoong Lin Feng, pakiusap. Binibining kayan daw. Anong iyon? Anong balak ninyo? Kailangan ko bang tumawag ng ambulansya para sa'yo? Ginoong Lin Feng. Noong araw sa kumpanyang Ye. Nang magkaharap tayo. Ang galaw ninyo. Tila pumasok ng lubos sa puso ko. Kayo ang unang lalaking nalunod sa akin. Ganun ba? Sandali. Parang mali ang plot nito. Normal na proseso. Hindi ba dapat? Unang magmura, tapos makagulo. Bakit agad nag-beauty trap? Yung mga payak na lalaki. Hindi naman talaga nagmamalasakit sa akin. Pero, iba kayo. Noong araw sa kumpanyang Ye. Ilang galaw lang ang ginamit ninyo. At natusok ang puso ko. Binalaan ko kayo ha. May limitasyon ako. Yi Qingcheng. Ang batang iyon na napaka-inosente. Alam kung paano pasayahin ang mga tunay na malakas. Hayaan mong ipakita ko sa'yo. Kung ano ba ang tunay na panlulupig. Kung ganoon, sabihin mo, Kian daw. Ano ba ang tunay na panlulupig? Ang mga babae ng itim na Longhui ay pinakamarunong maglingkod. Kung handa kang tanggapin, Lin Feng, ako mismo ang magpapakita sa'yo. Ako?
ay gustong diretso sa usapan. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Kung hindi, ay ayaw kong maging chismis bukas na akalay gamitin tapos iwan. Lin Feng, ang paghahandog namin kay Ishaote Anong sayo ay aming pinakamalaking katapatan sa pagtutulungan. Sa pagtutulungan, Ang itim na longhui sa tubig ng buhay ay hindi titigil hanggat hindi nakukuha. Kung handa kang pumayag, ang kita ay hahatiin natin ng pantay-pantay. Siyempre, maaari mong ipagbigay ang anumang kondisyon. Kasama na ako, na maaaring maging iyo rin. hindi ko may tatago. Mukha mo, nakakabighani nga. Maganda rin ang alok mo. Kaya, Pero tatanggi ako. bakit? Dahil, hindi ako nakikipag-usap sa mga hayop. Lin Feng, mag-isip ka ng mabuti. Ang itim na longhui, maraming kasalanan. Sadsiya may kasabihan. Iba ang landas, huwag magsanib puwersa. Lalo na, sa ganitong payat mong katawan, walang kurba sa harap, flat ka rin sa likod. Blanco at walang dating. Payat ka pa, parang bean sprout. Kahit libre, ayaw ko. Hinahanap mo ang kamatayan. Sino ang mamatay, sino ang mabubuhay? Di pa tiyak. Bitawan mo. Ako, ayaw kong pakawalan ang mga halimaw. Kung ang itim na longhi ay gumugulo sa harapan ko, maghanda kang mamatay. Patayin ninyo ako. Si Qing Sheng at si Suxing Ming. Parehong mamamatay. Anong sinabi mo? Lahat sila mamamatay. Ano ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Anong nangyari sa kanila? Lin Feng, kung sinong nag-imbita sa'yo, handa rin naman kami. Kung handa kang makipag-cooperate, mas mabuti. Kung ayaw mo naman, si Qing Sheng at si Suxing Ming, wala na sila. Alam ko, mahalaga sila sa'yo. Sobra. Lin Feng, iligtas mo kami. Hello, Ye Qingcheng. Nasaan kayo? Hello? Lin Feng, ngayon alam mo na kung gaano kami katapang, itim na longhui. Ano ang gagawin nyo para pakawalan namin sila? Una, pabayaan mong ang iyong magiging misis, Yi Qingsheng. Sumunod at isuko ang formula ng tubig ng buhay at ang mga patent at teknolohiya. Pangalawa, ikaw, kailangang magpasakop sa akin. Nangangarap ka ba? Lin Feng, mag-isip ka ng mabuti. Pag pinindot ko tong tawag na ito, si Qingsheng at si Suxing Ming, mawawala sila, walang makakahanap ng bangkay nila. Huwag muna. Ginoong Lin Feng, naisip mo na ba? Kung pag-usapan natin ang pakikipagtulungan, kailangan kong siguraduhin sina sila. Kung ligtas ba talaga? Walang problema. Sumama kayo sa akin. Lin Feng, tulong. Iligtas mo ako. Kayong mga tarantado. Kung hindi dahil sa akin ilang araw ang nakalipas. Nasaktan ako sa extreme sport. Hindi pa ako nakakabawi. Paano ninyo ako inatake ng palihim? Inatake ninyo ako habang ako'y natutulog. Marami laban sa isa. Ano yan? Anong galing yun? Kung may tapang, harapin ninyo ako, mano a mano. Kayong mga salot. Kayong mga tarantado. Mga tarantado, huwag kayong tumingin. Tulong. Iligtas nyo kami. Ginoong Lin Feng, nakita niyo na ang mga tao. Ngayon, maaari ka nang pumili. Lin Feng, ang tubig ng buhay, hindi dapat mapunta sa kamayng itim na longhui. Kahit mamatay ako, huwag mong papayagan sila. Kung hindi ako pipiliin. Kaya silang dalawa. Mamatay silang pareho. Alaga? Pakawalan mo ako. Sa buhay ko, ang pinakainaayaw ko ay yung tinatakot ako. Gago ka. Akawalan mo si MS Uyan daw. Sabi mo bitawan, at bitawan mo agad. Hindi ba't parang, nawalan ako ng mukha. Sej na, may hawak tayong hostage ngayon. Paano kung ganito? Bibilang ako 1, 2, 3. Sabay tayong magbitaw. Dahil halos dulo na. Huwag na magpatumpik-tumpik. Mga kontrabida, bilisan, umalis na at kunin ang baon nyo. Ako, naghihintay pa. Para makauwi at kumain. Hindi pwed. Isa lang ang hostage na hawak mo. Ako, 2. Hindi sulit yung palitan. May punto ka nga. 2 babae. Umili ka ng isa sa kanila. Magpapalitan tayo. Bibilang ako ng 1, 3. Sabay tayong magbitaw. Ang ibig mong sabihin, ipapili mo ako sa pagitan nila? Pumili ng isa. Pinili ko siya. Hindi pwede si Lin Feng. Kailangan mabuhay si tita. Lin Feng, dahil pinili mo na si Meng Meng, kaya kailangan mong tiyakin na siya'y mabubuhay. Kung si Meng Meng, may kahit anong kapansanan, kahit mamatay na ako, hindi kita palalampasin. Tita. Ginoong Lin. Kung napili mo na talaga, pakawalan mo ang mga tao ko. Bilangin. Sabay nating pakakawalan. Kung ganoon,
Wala ka ng bargaining chip. Kung hindi ka papayag, sa ating kasunduan, siya, tiyak na mamamatay. Lin Feng, kung may mangyari kay tita, kahit anong malagim na pangyayari, kahit iligtas mo pa ako, hindi pa rin kita papatawarin. Meng Meng, huwag kang magpumilit. Ako mismo ang pumiling daan na ito. Ikaw, mabuhay ka para sa akin. Tita, si Meng Meng ang walang magawa. Di na kita mapoprotektahan. Pagpunta mo diyan, mamimiss ka ni Meng Meng. Tuwing kingming at sa araw ng pag-alala, susunugin ko ng papel para sa'yo. Pinsan. Signa. Tapos na ba ang lahat ng huling salita? O CJ, hayaan mong bilangin muna ng mga tao ko. Ihulog ang mga armas, o papatayin namin kayo. Lin Shui. Ang mga miyembro ng itim na Longhui sa paligid, lahat ay na-neutralize na. Kontrolado na ang lugar. Ano po ang susunod ninyong utos? Hilahin ninyo ang mga kalat na to. Lahat, hilahin sa labas. Mahigpit silang i-interrogate. Siguraduhin ang itim na Longhui, wasakin hanggang sa ugat sa datsya. Isa-isa ninyong bunutin. Opo, Aba, susubukan mo akong labanan? Ngayon alam mo na kung gaano ako kagaling, di ba? Lin Feng, ayos ka lang ba? Akala ko, hindi na kita muling makikita. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ano ba itong nangyayari? Ganyan talaga ang kwento. Buti na lang inabisuhan agad ni Lin Feng, kaya nadala ko ang mga tao. Nakatingin kami sa tamang oras. Ah, ganun pala. Planado mo na pala tumula pa. Meng Meng, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pinsan, may problema. Siya yon. Naku, bakit mo ako binugbog? Ikaw pa ang may mukha magtanong. Ngayon, baka may mangyaring masama kay pinsan. Titingnan kong bugbugin ka. Uy, Flying Saucer. Ginagambala mo ako. Matapos ang ilang araw ng gulo, tapos na rin ang lahat. Sigurado ka? Talaga bang lahat ng bagay? Tapos na? Sigurado. Talagang sigurado. Itim na Longhi, naghasik sila ng ganitong kalaking gulo, na nakuha na ang atensyon ng mga boss sa itaas. Ngayon, sa buong bansa, sinimulan na ang isang malawakang paglilinis. Lahat na may koneksyon sa itim na Longhi o gustong maging kanilang alalay, bawat isa, walang maiiwan. Aalisin silang lahat, hanggang ugat. Hindi lang ito lang. Pagkatapos ng kaguluhang ito, nag-usap akong tatay ko. Nagdesisyon kami. Anong desisyon? Handa kaming ibigay ang buong formula ng tubig ng buhay at ang patent ng imbensyon. Ihahandog ng libre sa bansa. Naku, totoo ba yan? Iyan kasi, mga bilyon-bilyong halaga. Sinabi nyo lang donate, tapos ginawa nyo? Kahit gaano pa kamahal, kailangan may kakayahan at ipagtanggol itong buhay. Dapat ganun. Lalo na, kapag ginyalay sa bansa, magagamit ang tunay na halaga nito. Mas malaki pa kaysa kung hawak lang ang pamilyang Ye. Ang taas ng tingin mo ha. Aba, napakabuti mo talaga. Sige, tapos na ang kwento ko. Sunod naman, usapin natin ang isang seryosong bagay. Kayo naman, kwento ninyo. Kailan nagsimula yan? Pinsan, Ne, hindi naman ako bulag. Mula sa ugali ninyong dalawa, palihim-palihim. Nagkatinginan, mga kakaibang kilos na parang may sasabihin pero humihinto. Naramdaman kong may kakaiba. Ako. Ito. Aminin, paluwagin, tutulan, mahigpit ang kaparusahan. Sabi, Ganito ang nangyari. totoo. pinsan, sumpa ko. Hindi ko talaga alam noon. Siya ang nakatakdang mapangasawa mo noong bata pa. Kung alam ko, kahit tumalon ako sa kotse, hindi ko hahayaang siya. Humawak man lang sa isang daliri ko. Ang sabi mo, parang ako ang sabi, na humawak sa'yo. Siyempre ikaw. Pinilit mo. Ikaw ang nagpilit sa akin. Ah. So ganun ba? Pinilit ka pala? Anong itsura yan? Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Meng Meng. Lin Feng, sa anumang kaso, may kasunduan kami mula pagkabata. Dapat ako yun. Anong mukha yan? Hindi mo ba ako gusto? Nung deti. Yun ba hindi ang sabi mo kanina? Kapag babae nagsabi hindi. Parang gusto yon. Pero, pareho kaming hilaw na bigas. Naging popcorn na tayo. Tita, kailangan patas ka rito. Sige Lin Feng, kumakain pero tinitingnan ang iba. Di ba? Ikaw ang nagsabi kanina. Meng Meng, 1, 3, 5. Ako 2, 4, 6. Linggo, mag-ipon kang lakas. Biro lang yun. Ah. Ah, biro pala. Wala akong pakialam. Ako rin. Dahan-dahan. Braso ko. Likod ko. Anong ginagawa nyo? Parang hinihiwalay ang buto. Torture. Tulong.